beloved, Boss Mike, Cervera. Kabrigada, nilinaw naman ni NBI Director Jaime Santiago na walang halong politika. Ito nga ho ang kaso laban kina Atty. Harry Roque at vlogger na si Maharlika. Ayan, kita nyo, isa pa to mga kababayan. Napakaliwanag na ho nito na nakakasuhan na nga ho yung mga nagpapakalat ng mga kasinungalingang balita. Di po ba? Ngayon, eto mga kababayan, natuluyan na ho si Maharlika at saka si Roque na idemanda ng NBI sa pakikipagtulungan ng NBI at Department of Justice. Ngayon mga kababayan, ito po ay isang halimbawa na po na pinagloloko tayo ng kampo ni Digong. Ngayon mga kababayan, para bang sinasabi nila na ang mga Pilipino uto-uto dahil sa kabila ng mga lumalabas na mga totoo, ng mga katotohanan, pinapalabas nila na naniniwala yung karamihang mga Pilipino sa kanila. Ano ba, ginagawa nyo ba kaming tanga? Diba mga kababayan? So, tuloy, ano ba nangyari dito sa dalawa na to? Kita nyo, pakinggan ninyo. Anya, sinampahan daw ng kaso ang dalawa dahil sa pagpapakalat ng maling impormasyon. Hinggil nga ho dyan sa polvoron video na matagal naman na raw na napatunayang AI-generated lang pala. Kaya nga, pero kita nyo matagal na hong napatunayan na AI-generated. Fake news, deep fake video, kung ano-ano pa, na ka-fake newsan. Kita nyo sila, mga kababayan, pinipilit pa rin nilang original, totoo daw yung video. Ganun ho nila linlangin ng tao. Ngayon mga kababayan, tanong ko sa inyo, hanggang kailan ang katangahan ng mga ito? Ito mga DDS na to, ang tatangay mga kababayan. Di po ba? Sobrang tanga naman. Ngayon mga kababayan, kamakailan, bago mahuli si Digong, wala na ho, lagapak na ho mga Duterte niyan Ngayon mga kababayan, para bang pinagtagpi-tagpi nila, itong tingin ko'y gagawin nilang dahilan yung pagkakahuli ni Digong. Naaawa yung tao. Sa tingin nyo po mga kababayan, sapat po ba yung dahilan na awa para maging manguna sila sa mga survey na yan? Nako! Kalokohan ito mga kababayan. At gawa rin ng artificial intelligence sa forensic presentation. Kung public awareness naman daw ang pakay ni Maharlika, nauwi daw ho yan sa pagpapakalat ng maling impormasyon na maaring magdulot ng kaguluhan o disturbance. Paalala ng NBI. Kita nyo mga kababayan, yun naman po talaga yung lagi natin sinasabi. Ng pagpapakalat po ng fake news mga kababayan, lalong-lalo na ang tinatarget ay ang Pangulo ng bansa. Abay maglilikha po ito ng kaguluhan at pagkakaroon ng mga isipin, agam-agam at pagdududa sa gobyerno natin. Ang tawag po doon, mga kababayan, ay gusto nilang i-destabilize ang ating gobyerno. Di ba, mga kababayan? Kaya, kayo, bahala. Ay walang masama sa pagbatikos, pero kung ito ay batay ho sa peking impormasyon, ay mali na raw ho yan at may karampatang pananagutan. Yun, di ba? Mga kababayan, totoo naman kapag mali na ho, at talaga po nagiging banta na po ito sa kalituhan ng maraming Pilipino, mga kababayan, kailangan maparusahan. At yun na nga po, natuluyan na ho, na dinimanda na ho ng NBI at ng Department of Justice. Etong dalawang masagwa itsura. Ano po? Masagwa itsura? Ano po? Yan mga kababayan. At eto pa mga kababayan, pasok! Sa mga report mga kabrigada, ang Office of the Vice President dapat daw ipaliwanag sa impeachment trial. Kita nyo sa kabila ng mga lumalabas ngayon mga kababayan, nakabulukan ng mga Duterte, kasama na nga si Sara Duterte, ganito pa rin ang survey. Nako mga kababayan, hindi po ako naniniwala talaga. Ano pa?
Pakinggan ninyo. Balik tayo sa mga report mga kabrigada. Ang Office of the Vice President dapat daw ipaliwanag sa impeachment trial ang umano'y pamimigay ng mga envelopes sa mga vloggers. Haji Caminyo, ibrigada mo! Kailangang idepensa ni Vice President Sara Duterte sa impeachment trial ang umano'y pamamahagi ng envelope sa mga vlogger. Yan, mga kababayan, isa pa ho yan. Di po ba, mga kababayan? Ayan na, naglalabasan na talaga yung mga katotohanan, pero ginagawa nilang nagbubulag-bulagan yung mga tao? Ganun ba katanga ang mga Pilipino? So, mga kababayan ako, kung tatanungin, sabi ko nga, itong mga nangyayaring survey na to, at ibabangga natin yung paglabas ng mga kabulukan ng mga Duterte, abay napaka layo na mangyari yung pinalalabas nila sa survey, mga kababayan. Napakalayo. Sabi nga dito ni Risa Price, how about anak ni Pulong, may 160 7-Eleven sa Davao. Grabe, no? Sa kanya na lang yata napunta lahat ng 7-Eleven sa Davao, Risa Price. Grabe. Ibang klase, mga kababayan, itong mga Duterte. May balita, nagbayad daw si Bong ng 100 million sa mga survey company. Yan na nga yung nabanggit ko kahapon, King Maro, na 100 million nga daw, di umano, ang pinambili nga daw pinambili nga daw ng mga survey company. Nako, mga kababayan. Ngayon, kung nabili na niya yan, sa tingin ninyo, mga kababayan, sa tingin ninyo, hindi niya gagawing number 1 yung sarili niya? Kahit pa number 6, number 7 siya? Siyempre, mga kababayan, akin na ang survey company. Alangan naman na sa survey, malaglag ako. Gawin niyo akong number 12. Pasang-awa yun. Kita nyo? Siyempre, kailangan papabor sa'yo. Todo mo na. Gawin mo ng number 1 yung sarili mo. Ganun lang ho yun, mga kababayan. Tuloy. Sa isang panayam, sinabi ni Bukidnon Representative Jonathan Keith Flores na maaaring maisama ang aligasyon ng vlogger na si Pebbles Talaquera na nakatanggap umano siya ng envelopes mula sa OVP. Particular na rito ang usapin ng confidential funds na nakapaloob sa Article 2 ng Articles of Impeachment. Ibiniti Flores na kung ang layunin ay i-promote ang mga aktibidad ng OVP, marapat na magpresenta ng mga dokumento na nagpapakitang mga programa ng tanggapan ni Duterte ang pinapromote ng vloggers. Punto nito, ito magpapatunay na entitled sa kaukulang bayad ng mga vlogger. Kaya yan, mga kababayan, kailangan ho patunayan ni Sara Duterte yung mga binabayad niya sa mga vlogger para i-promote ang OBP. Ngayon ho, mga kababayan, ang tanong ko lang, kailan ho nag-promote ng mga proyekto yung mga vlogger nila kung wala namang mapopromote sila? Nagets po ninyo? Ulitin ko, mga kababayan, ulitin ko. Ito mga kababayan, kailangan patunayan ni Sara Duterte yung binabayad niya sa mga vlogger ay pambayad yon sa kanila para i-promote yung mga proyekto ng OBP at ng DepEd. Ganun po yon. Ang tanong, ano po ba ang may maaalala po ba kayo na mga proyekto ni Sara na ipinromote ng mga vlogger niya? Wala nga ho itong maipagmamalaking proyekto. So, ibig sabihin, mga kababayan, yung pong kanyang pagtatanim ng isang puno ng halaman, mga kababayan, lahat yun, mga kababayan, kaya pala iba-iba anggulo. Ganun ba yon? Picture dito. Halos lahat ng anggulo, mga kababayan, may litrato. So, ibig ba sabihin, mga kababayan, lahat yon? Lahat yon binayaran ni Sara para i-promote yung pagtatanim niya na yon? Kasi wala ho talaga akong maalala na mga kababayan, na naging proyekto ni Sara Duterte. Diba? Wala ho Kahit wala. Diba?
Oh, yun lang, yung nagtanim lang ho siya ng ano, ng isang puno ng halaman. Tuloy. Tanong ay kung meron bang maayos na resibo o kontrata sa pagitan ng OVP at vloggers. Oh. Gayunman, ang nakikitang problema ng isa sa mga miyembro ng House Prosecution Panel ay ang questionableng recipients ng confidential funds. Una na umanong naibunyag sa House Committee on Good Government and Public Accountability ang pamimigay ng envelope sa ilang opisyal ng Department of Education noong si VP Sara pa ang kalihim. Oh, yan na nga mga kababayan, nauna nga dyan, di ba, nabalita na natin to eh. Yung po bang kanyang mga tauhan sa OBP at sa DepEd mga kababayan ay nakakatanggap ng limpak-limpak na salapi kada buwan nakasobre. Sana oil. Ano po mga kababayan? So mga kababayan, ngayon, eto, ang tanong, sa kabila ng napakaraming issue na merong nagpapatotoo patungkol sa mga katarantaduhan at kademonyuhan ng mga Duterte, abay eto mga kababayan. Ano, nilalabas na ba nila lahat ng mga ninakaw nilang trilyon-trilyon nung panahon ni Digong? Ginagamit na ba nila ang maraming perang nakurakot nila noon? Ito ba? Napakadali lang isipin yan. Kasi nga, sabi ko nga sa inyo, kapag ka po itong si Sara Duterte ay tuluyan na hong matanggal sa pagka-vice presidente, tapos na po ang karera ng mga Duterte. Wala na po yan. Maniwala kayo. Ngayon, eto, inaasahan pa nila na kailangan talaga na isugal na nila kung ano maisusugal nila. Kaya kailangan linisin ang pangalan, gawin lahat, kahit na ano. Oh, di ba? Kung ano mang klaseng paraan na maiangat sila, gagawin nila yan. Alang-alang sa kaligtasan ng prinsesa Fiona nila. Di ba mga kababayan? Ganun lang naman ho yan eh. Napakasimpleng unawain eh. Kailangan iligtas ang prinsesa Fiona nila sa tiyak na kapahamakan dahil pag ito ay na-impeach ng tuluyan, natanggal sa pwesto, mga kababayan, wala na ho, hindi na ho siya makakatakbo kahit barangay kapitan. Diba? Our beloved Boss Mike Cervera.